Magandang araw sa inyo mga katek. Sa video na to, isi-share ko sa inyo kung paano i-trouble itong aircon na hindi lumalamig. Although umaandar naman yung indoor unit pero wala siyang lamig. Wala naman blinking na timer at wala ding lumalabas na alarma or error. So kung interesado ka katek sa video natin ngayon, samahan mo na ako mag-trouble nitong aircon na to. Ito palang chine-check natin na aircon ay Carrier brand. Ito yung mga lumang aircon na non-inverter. So, itong mga non-inverter, pagka inon mo siya sa remote control at binabaan mo siya ng settings sa temperature, automatic na kagad aandar yan. Hindi tulad ng mga inverter type na mayroon pang delay na ilang minutes or second para umandar yung compressor motor. Ito, mga non-inverter, once na mag-trigger ang signal papuntang outdoor unit, so automatic na aandar yung dalawa na yan, yung fan at ang compressor. So sabay sila na aandar. So kapag tines nyo at naobserbahan nyo, nakita nyo visual, dapat sabay sila na aandar. So kung isa sa kanila ay hindi umandar, ibig sabihin may problema. So kung hindi umaandar yung fan at umaandar ang compressor motor, so ibig sabihin ang may problema ay yung fan motor mo. So kung umaandar naman yung fan motor at hindi naman umaandar ang compressor, ibig sabihin may problema sa may compressor side. Pero kung parehas naman silang dalawa umaandar yung fan motor mo, umaandar yung compressor mo, pero wala pa rin lamig, ibig sabihin, malamang sa malamang, wala na siyang refrigerant, wala na siyang freon. Pero umaandar yung dalawa, umaandar yung system mo. So, may leakage ka na refrigerant or freon dyan sa kung saan dyan, either sa indoor unit or sa outdoor unit. Pwede rin sa piping na yan, kung meron siyang leak, so wala talagang lamig. Mawawala talaga yung freon mo or yung refrigerant. So, ang dahilan yan, hindi siya lalamig. At kung pagpatuloy yan, tuloy-tuloy ang andar, malamang sa malamang pwedeng maapektuhan yung pinaka-puso ng aircon or yung compressor. Pwedeng masira yan, mag-overheat. Kasi umaandar ng walang freon walang refrigerant. So, malamang sa malamang, ang kahinatnan niyan ay masisira yung compressor motor. So, kung maka-encounter kayo ng ganito at walang lamig, pero umaandar yung both side, huwag nyo nang paandarin ng matagal para walang masyadong madamage na piyesa dyan. So, sa kaso nitong chine-check natin ngayon, nakita ko visual na hindi umaandar yung compressor. At umaandar lang yung fan motor outdoor niya. Normally, sa air conditioning, dapat ang binubuga ng fan motor nyo sa likod ay dapat mainit. So, sa kaso ngayon, ay warm lang siya. So, wala siyang init na binubuga na hangin. So, ibig sabihin, may problema tayo sa compressor side. So, yan ang aalamin natin. So, ibig sabihin, magpo-focus tayo sa compressor. So, malamang sa malamang, merong parts na nasira, katulad ng capacitor. So, magpo-focus muna tayo doon. Or malamang sa malamang, compressor na ang sira. So, i-check natin yan isa-isa. Run capacitor at ang compressor motor. So, i-check natin yan gamit ang multimeter natin. So, ang condition ng chine-check natin
etong outdoor unit na to ay sobrang dumi ng condenser coil at yung capacitor niya ay parang pinalitan na. Hindi na siya original at may mga modified na rin na ginawa dito. Siguro yung technician dati ay nag-modified na siya. Kasi may mga electrical tape na eh. Nag-modified siya sa pan capacitor. So, hindi pin type ang ginamit niya na capacitor sa pan motor. Ginamit niya ay wired type. Kaya pinutol niya yung mga terminal at nilagyan niya na lang ng tape. At ang init ng compressor, sobra. So, malamang sa malamang, dahil sa sobrang dumi ng condenser coil, ay tumirik yung compressor motor. So, una natin i-check muna para malaman natin ang sira. I-check muna natin ang run capacitor kung okay pa or nasa tama pa ang capacitance niya. So, wala. Zero. 0 microfarad. So, baliktarin natin. At ganun pa rin yan. So, 0. 0 microfarad. Ibig sabihin, sira na itong capacitor na to. Ibig sabihin, pagka wala kayong narid or 0 microfarad, ang tawag dyan ay open. Etong chinecheck natin na capacitor ay 40 microfarad. So, kung meron man kayong marit sa multimeter nyo, pero mababa masyado sa original na microfarad na capacitor na chinecheck nyo, ang tawag dyan ay weak capacitor. So, hindi niya na range yung original na naka-stated dyan sa capacitor nyo mismo. Wala na siya sa tamang range. So, pagka tapos na kayo mag-check ng capacitor, isunod yung i-check yung terminal leads ng compressor motor nyo. Kasi itong mga non-inverter na to ay madaling masunog yung mga terminal leads niya sa compressor. So, minsan, sobrang rupok na yan eh. So, brittle na siya. At nangingitim na, matigas na yung insulation mismo ng compressor terminal leads ay nasusunog yan eh. So, tumitigas yan kasi mainit yan eh. So, pagka sobrang tigas na ng insulation ng terminal nyo, ay pwedeng magkaroon or mag-cause ng short circuit dyan. Minsan pa nga eh, pinapasok ng moisture yan. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit nasisira yung compressor motor. So, after nang na-check nyo yung mga terminal connection dyan, kung wala naman sunog, i-test nyo na rin ang resistance ng compressor motor kung okay pa. Dapat lahat sila may resistance, tatlo na yan. So, kung wala kayong makuha na resistance sa isa sa mga yan, sa terminal ng compressor, ibig sabihin ay open yung compressor nyo. Open winding. So, ibig sabihin, sira ang compressor nyo. So, sira na. May problema na yung winding nyo dyan sa compressor. So, last na test natin, mahalaga ito, sobra. So, huwag nyo itong kakalimutan, lalong-lalo na sa compressor motor na chine-check nyo. I-body ground nyo kung grounded ba siya or may sabit na yung compressor sa earth, sa earthing, sa ground. Kasi pagka may sabit yan at may ground, isa sa mga terminal connection ng compressor motor mo, ibig sabihin, sira na rin yung compressor mo. At iti-trip lang yan eh. So, ibabagsak lang yung RCD nyo or MCB nyo. So, na-actual test naman natin itong compressor motor na to ay okay naman siya at wala naman siyang sabit. So, ibig sabihin, sobrang dumi lang at nagkarat na kami dito. Nilinis na namin yung condenser coil niya at grabe ang dumi. So, ito yung nakita kong dahilan kaya nasira yung capacitor nito.
yung run capacitor kasi sobrang dumi na ng condenser coil at grabe ang init kaya tumaas masyado yung amperahe. So nag-overcurrent yung compressor natin kaya bumigay ang run capacitor. So habang nagre-repair kami dito sa taas ay meron din tayong katek na nagse-service din sa baba ng aircon. So saludo tayo diyan sa mga katek natin. Kahit anong lahi yan, saludo tayo diyan. Wala tayong masabi diyan. So, sumakit yung ulo ng partner ko kasi instead na madali yung trabaho ay lalo pang tumagal dahil sa eto nga, barado yung floor drain ng building na to. So, hindi makadaloy ang tubig kaya napilitan siya mag-vacuum. So, ito, last test natin. So, hihintayin na lang natin yan na umandar. So, dapat sabay sila umandar. Kasi pinalitan ko na ng run capacitor eh. So, hintayin na lang natin na umandar sila. Ayun. So, na-on na ng partner ko sa loob. So, ayan. Umandar na siya. So, lumalamig na rin yung piping niya, yung suction niya, lumalamig na rin. So, okay na to. At ibabalik na natin ang cover niya para i-test naman natin yung pressure ng refrigerant niya at ang amperahe din, syempre. So, okay naman yung refrigerant niya at ang amperahe niya. So, kung mataas ang nakuha nyo, pwede nyong bawasan yung refrigerant para hindi mag-overheat ang compressor nyo kasi tataas din yung amperahe nyo niyan eh. So, kung mataas ang amperahe nyo, pwede nyong i-reduce ang preyon nyo para bumaba siya sa rated input ng condenser nyo, ng compressor nyo. So, huwag kayong sasagad dyan, huwag kayong mag-i-exceed. So, ito 9.1 yung nasa plate niya. So, hindi ko siya sinunod. So, binawasan ko yung preyon niya kasi sobrang init dito eh. Hindi lang isang aircon dito eh. So, apat sila at mainit dito eh. So, kaya binawasan ko siya kasi ang tendency niyan pag sobrang init ay tataas pa yan masyado yung amperahe nyo. So, kaya ako siya binawasan. Kaya ako siya ni-reduce. So hanggang dito na lang tong video natin. Kung nagustuhan mo yung topic natin ngayon ay i-like mo na rin yan. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe ay i-subscribe mo na yan. At para naman ma-share ko pa sa inyo yung mga iba't iba ko pang mga experience dito sa pagtatrabaho abroad. So hanggang dito na lang ako mga katek. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!